sa trailer pa lang, nakita na namin how intense this Widow's War. Kayo at saka kayong dalawa, kilala talaga na mahuhusay na actress. Sa pagganap niyo ba dun sa mga character niyo? Halimbawa, yung mga pinagdadaanan niyo o napagdaanan sa buhay, na totoong buhay, humuhugot ba kayo doon? Parang lahat naman po, I'm assuming, pero bilang aktor po, lahat po makakatulong talaga yung personal na pinagdadaanan nila or experiences. Parang wala naman po yata isang aktor na hindi po gumagamit ng personal experiences ng emotions, real emotions, pain, lahat po yan. Ako po, as George Palacios, dito sa Widow's War, ibang-iba po talaga eh. Gustuhin ko man pong i-apply yung mga pondo ko pong emotions or whatnot. Iba po talaga kasi kakaiba si George, iba yung pinanggagalingan ng gamit niya. She's not entirely good. Of course, she has her bad side also. So, mas matindi yung kailangan na emotions for George in terms of yung kanyang anger, vengeance, and yung pain niya from that broken friendship. So, mas kulang pa po kung tutusin yung lahat mga personal na mga pinagdaanan para sa kay George. Yeah, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi magiging kapani-paniwala or hindi siguro mararamdaman ng audience yung emotion mo if it's not coming from a place of truth. Diba? So nagagaling talaga siya sa sarili mong experiences, sarili mong pains, sorrows, loss, lahat yan, hinuhugot namin sa posibleng minsan sa memories sa totoong buhay or yung part of you that exists na binamagnify mo lang, di ba? So, yes, nakakaano. Pero iba-iba kasi there are many kinds of pain, there are many kinds of happiness, or many kinds of joys, or happiness. So, may mga pagkakataon na napaghahalo-halo mo siya in your head. But, to be honest, wala kang kagaling mag-artista, pero nakakatulong yung definitely personal experiences mo because yung acting is a journey just like life, di ba? You learn and then tinatanggap mo lahat, you roll with the punches. So, malaking tulong yung life experiences mo. I feel like mas naiintindihan ko yung emosyon ng bawat character ko ngayon now that I'm older. Minsan nung nagpo-portray ako ng mas magandang character when I was 14, 13 years old. So, yeah, I guess yung personal experiences mo may be good or bad. For me, blessing yun sa trabaho namin. Thank you and congratulations. Una niyo sa character niyo na magiging kapaki-pakinabang din naman sa mga viewers. Ako honestly, I have yet to learn from her. Ganun po ka-unpredictable itong Widow's War. Okay. Actually, ang hirap kong buuin yung character kasi hindi po namin alam kung ano pong mangyayari, saan po pupunta. Which I like kasi nandun po yung mystery talaga. Siguro one lesson po na so far, in a way, parang nakikita ko po from portraying the role of George. Parang, yes, you love your family, gagawin niyo po para sa pamilya ninyo, mahal niyo sa buhay. Pero hindi yung laging tama. Sometimes loyalty is not good, parang gano'n. So far, yun parang po yung lesson. And I'm sure marami pa po natutunan. Loyalty is not necessarily good. Dapat gamitin sa tamang po. So hindi porket family yan, love mo yung family mo, gagawin mo lahat para sa family mo, lahat yung tama. Siyempre, meron pa rin may limit kung ano yung tama at mali. And yun nga po, yung loyalty is not always or not necessarily always good. So far. Isa yun, Bea. Bea na walang mark. Yeah, parang dama rin sa Carla, masyado pa pong maaga para masabi ko ano yung mga natutunan. Pero siguro initially, I can say na-inspire ako dun sa character to really fight for what is right.
So, applicable sa inyong dalawa yung lesson na yun. I guess so. I mean, sa lahat. Sa aming dalawa, I guess. Pero, I feel like this will be a long journey and marami pang matututunan sa character as we are doing it, as we are going along dun so yun pa lang yung initial. Kasi hindi ko rin naman pwedeng sabihin sa inyo lahat ng matutulog ko. Baka naman mahulaan na nila yung plot, di ba? Ayan. Thank you very last na lang talaga, Bea and Carla. Nabasa ko sa mga comments sa social media. At parang sinasabi, iba daw yung level of kagandahan nyo ngayon. Para daw kayo mga marshmallow sa sobrang lambot at sobrang ganda. So, sa tingin nyo, saan nanggagaling yun ngayon? Aside from, of course, sa mga stylist natin. Oo, kahit takes a village bago ganito. I don't know. Happiness. Sagutin. Siguro yung if you focus on yourself, yun yung nagiging effect. If you focus on yourself and your healing, so I guess that's what happens. Ayun nga, di ba sabi, pag happy ka, lumalabas tayo. Yes. Ikaw, Carlos. Siguro yung pag-aalaga mo sa sarili and the importance of surrounding yourself with people who lift you up. Yung bang parang doon po tayo sa masaya, sa good vibes, yung gano'n po. Iwas tayo sa yung toxic, iwas tayo sa anything negative or anything that will bring you down. And surround yourself with the right people who will uplift you. And of course, yung hindi pagpapabaya sa sarili, yung pag-alaga at pagmamahal mo sa sarili. Salamat. Salamat kayo lang. Thank you, Sir Tonton. Kailangan ba sobrang close ninyo kasi baka mamaya masacrifice naman yung mga eksena na mag-aaway kayo. Important ba para sa inyo na close kayo pag gagawin itong show na to? Or okay lang kahit hindi super as long as ma-deliver yung mga awayan yung harapan? Well, in the beginning kasi kailangan mapaniwala namin kayo na ilang years na yung history ng friendship namin, di ba? So in the beginning, we made sure na talagang nag-build kami ng rapport, di ba? Kasi minsan yung kahit na simpleng touch or simpleng tinginan ninyo, magtatawanan kayo, alam nyo kahit na walang words. Di ba ganun yung magkaibigan ng matagal na panahon? So, I think yun yung very intentional namin ginawa ni Carla. In the beginning, we had to build that rapport since it's our first project together. Good thing, nung nag-vlog, she guested on my vlog, parang somehow naman, parang we were able to build it na. And then eventually, nung naging rivals na yung characters namin, nung nag-away na kami, I guess, mas madali yung part na yun. I guess, because hindi naman namin siya chronologically sinute, but somehow, may mga nauna na yung part na namatay yung tatay niya, nakita niyo sa ABB kanina, namatay din ako ng tatay. So parang may pinanggagalingan na. And then it also helps na yung families namin magkaaway. So yung energy na yun parang nakukuha din namin. I don't know. For me, that's what happened. Same. Totoo po yun. Important yung rapport. Of course, bonus na lang yun yung talagang maging close po kami or what. But I think tama lang naman po yung timpla din na, of course, kasi they started off as best friends po talaga. Si Direk Zing ko, nagdagdag din ng mga maraming eksena po para ma-establish yung friendship talaga nilang dalawa, si Sam and George. Hopefully, makonvince po namin kayo na talagang grabe po yung bonding nila. Pero maganda po yung complete opposite, biglang they will be rivals. So, okay yun. I like that. Yung mga first scenes po na tinake po namin, as best friends po kami nun. Pero hindi na po chronological, so biglang muna yung magkaaway na naman po kami. So, tama lang naman yung relationship. Yeah. Importante kasi na kumapit din yung audience dun sa friendship nilang dalawa. Kasi in the end, pag nabuwag siya, dapat kasama rin sila dun sa main at kasama rin din sila dun sa
para maintindihan nila kung saan nagagaling yung two characters. Kung bakit may hate nila yung isa't isa, kapag namatay yung mga asawa nila, bakit nag-elevate yung rivalry nila at yung hate nila towards each other. Para kapag may deaths, di ba, lahat tayo magiging suspects. Alright. Thank you so much and congratulations po sa